Si Sofia ay lumaki sa kumbento at maswerteng nakapag-asawa ng isang matandang negosyante. Ngunit nakilala nito ang isang pintor at doon umusbong ang isang tunay na pag-ibig. Paano nila mapapalaya ang kanilang mga puso sa sitwasyong nakatali na ang buhay ng batang ginang? Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Tulips Fever na ipinalabas noong 2017. Noong 1634, kung saan ang mga mamamayan ng rehiyong Amsterdam ay nabighani sa ganda ng bulaklak ng tulips. Ang inangkat ng mga bulaklak ay napakaganda sa paningin ng mga tao, kaya gagawin nila ang lahat magkaroon lang sila nito. Mayaman man o mahirap ay gumagawa ng paraan upang makasali lamang sa hanay ng mga negosyante at lalong tumataas ang halaga nito sa paglipas pa ng mga araw. Sa bansang Netherlands, nagsimula ang pagkakahumaling nila sa tulips. Ang pinakabihirang uri ng tulips ay ang dalawang kulay. Ang kulay puti namang bulaklak na may biglaang paglabas ng kulay pula ay galing umano sa Diyos na kayang baguhin ang kapalaran ng tao. Ang dalagang si Sofia ay nasa pangangalaga ng kumbento dahil maaga itong naulila sa magulang noong siya ay bata pa lamang. Ang mga batang lumaki roon ay may kanya-kanyang tadhana. Ang iba ay nanatili na lamang sa kumbento upang magsilbi. Ang iba naman ay maaaring makapangasawa ng mga impluwensyang tao, katulad ng naging kapalaran ni Sofia na nakapag-asawa ng isang matandang mayamang negosyante na si Cornelis Sandvoort. Dahil napabilang na sa mayamang estado ng buhay ay naging maayos ang kalagayan ni Sofia at nagawa na din niyang matulungan ang kanyang nakababatang kapatid na maipadala sa Amerika sa kanilang tiyahin. Nang makita siya ng abis, binalaan siyang kailangan niyang magkaanak kaagad sa lalong madaling panahon upang patatagin ang kanilang pagsasamang mag-asawa. Makalipas ang 3 taon ay sinusubukan ni Sofia ang lahat ng paraan upang masiyahan ang kanyang asawa sa pag-asa na magbubuntis, pero walang nangyayari. Dati nang mayroong asawa at anak si Cornelis, ngunit sumakabilang buhay ang mga ito, kaya naisip niyang nagpapatuloy pa din ang sumpa sa kanya, ngunit nagdarasal siya na sana maging ama siyang muli. Habang kumakain, napansin ni Cornelis na palaging isda ang inihahain sa kanila ng kanilang kasambahay na si Maria, kaya nagsuspecha siya na may kasintahan itong isang tindero ng isda. Hindi naman nagkamali ang matanda dahil palagi itong nakikipagkita kay William at binibili ang lahat ng kanyang mga paninda. Habang sinusubukan na mag-asawa ang lahat ng paraan upang magkaanak, ang kanilang kasambahay at si William ay hindi rin nag-aksaya ng panahon. Isang araw, ipinaalam ni Cornelis sa asawang si Sofia na nanguha siya ng serbisyo ng isang pintor upang ipinta siya nito at maisabit ang painting sa kanilang dingding. Inutusan ni Cornelis ang kanyang tauhan na humanap ng isang pintor, kaya nagrekomenda naman ito ng isang gwapong lalaki na nagngangalang Jan van Loos. Nang makarating na ang binata sa bahay ng mag-asawa, ay inihanda na nito ang mga dekorasyon at pipintahang larawan. Ngunit naispatan niya ang magandang si Sofia na nakasuot ng asul na damit at nakalimutan niya kung bakit siya naroon. Samantala, isang araw habang naglilinis si Maria sa silid na mag-asawa, sinubukan niyang isuot ang damit at mga alahas ni Sofia. Nangangarap itong balang araw ay magiging mayaman siya at kontentong may bahay. Si William ay nangangarap din ng ganoong buhay, kaya upang makamtan ito, nakipagsapalaran siya sa mga tulips. Dala ang maliit na halaga lamang ay pumasok siya sa isang bar kung saan ay may sikretong auction upang makabili ng tulips bulb. Ang mga tao roon ay nagtipon at umaasang makakakuha ng tulips bulb upang yumaman. Si William ay isang mahirap lamang, kaya kakarampot lamang ang dala nitong pera at ang kanyang nakayanang bilhin ay ang kulay puting tulips bulb. Dahil siya ang nakakuha ng puting tulips ay iginawat sa kanya ang dokumentong nagpapatunay na siya ang nagmamay-ari ng 50 tulips
na itatanim sa kumbento ng Street Ursula. Samantala, habang ipinipinta naman siya ni Jean ay nakaramdam si Sofia sa binata ng bawal na atraksyon. Kaya hiniling niya kay Cornelis na tanggihan na ang serbisyo ng pintor. Ngunit kinagabihan na magtsuktsakan silang mag-asawa ay nagbago ang kanyang isip. Kinabukasan, binisita ni William si Maria. Akala ng babae ay ninakawan ang kanyang nobyo, ngunit buong pagmamalaki ng lalaki na ibinili niya ang kanyang pera ng puting tulips. Nang makabalik muli si John sa tahanan ng mag-asawa, mas lalong naging interesado si John kay Sofia. Suot nito ang sopistikada at eleganteng damit na may hawak na bulaklak ng tulips. Ipininta pa niya na mag-isa si Sofia at iniuwi ang kanyang obra maestra sa kanyang tahanan. Ipinagpatuloy niya ang pagpipinta at napagtanto niyang nahuhulog na ang kanyang loob sa babae. Pagmadaling pinuntahan ni John si Sofia at ganon din ang ginawa ng babae kaya hindi sila nagpang-abot. Kalaunan ay nagpabigay ng sulat si John para kay Sofia na magdala ng isang tulips upang maipinta bago malanta ang bulaklak nito. Ngunit hindi naman maaaring dalhin ito ni Maria dahil day off niya ng araw na iyon. Kinabukasan ay nagtungo si Sofia sa tahanan ni John at hindi nila napigilan ang kanilang nag-aalab na damdamin kaya humantong sila sa mainit na labanan. Namulaklak na ang tulips kaya nagtungo na si William sa monasteryo at nakausap ang Mother Superior. Ipinakita niya ang kanyang dalang dokumento saka sila nagtungo sa taniman. Napansin ng abes na nagkamali si William dahil ang halaga lamang ng kanyang nabili ay nasa 10 guilder at nabili niya ito sa halagang 18 guilder. Tiningnang mabuti ni William ang mga bulaklak at napansin niya ang isang tulips na kakaiba sa lahat. Kulay puti iyon na may halong pula na tinatawag na Admiral Maria. Binigyan ni William si Maria ng bulaklak at iniwan na ang kanyang trabaho bilang tindero ng isda. Nang gabing iyon ay nagtungo si William sa auction at ibinenta niya ang bulaklak sa halagang 920 guilders. Samantala, inaya ni Cornelis ang kanyang asawa na maglaro ng baraha sa kanilang mga kaibigan, ngunit tumanggi ito. Nang makaalis naman ang asawa, umalis din si Sofia suot ang kapa ni Maria at nagtungo sa kanyang kabit na si John. Nakita iyon ni William at inakala nitong si Maria iyon, kaya sinundan niya ito. Ang buong pag-aakala ng lalaki ay niloko siya ng babaeng kanyang pinakamamahal, kaya nagtungo siya sa isang bar kung saan natukso siya sa mga babae at ninakaw ang kanyang pinagbentahan ng tulips. Gumawa siya ng gulo doon, kaya ipinagbili siya sa mga mangingisda bilang alipin. Hindi naglaon ay napagtanto ni Maria na siya ay nagdadalang tao. Ayaw nitong mawala ng trabaho kaya tinakot niya si Sofia na kung hindi siya nito tutulungan ay isusumbong niya ito sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang pakikiapid. Naisip naman ni Sofia na dahil naaawa na siya sa matandang asawa na sabik magkaroon ng anak, ay nagkunwari siyang siya ay nagdadalang tao. Sinabihan ni Sofia si Maria na itago ang kanyang pagbubuntis at palabasing siya ang nagdadalang tao. Upang maging makatotohanan ng kanilang plano, kinasapakat nila si Dr. Sorg. Kinumpirma naman ito ng doktor kay Cornelis at pinagbawalan pa ito na wag munang galawin ng asawa dahil masela ng pagbubuntis nito. Magmula ng araw na iyon ay gumagawa ng paraan si Sofia upang pagtakpan ang pagbubuntis ni Maria at naglalagay pa siya ng unan sa kanyang tiyan upang paniwalain ng mga tao na siya ay nagdadalang tao. Isang araw, umalis si Cornelis ng ilang mga linggo patungong Utrecht. Palagi namang magkasama sina Sofia at John at niyaya ito ng lalaki na magtanan. Natatakot naman si Sofia dahil kapag nalaman ng kanyang asawa ay hindi sila nito mapapatawad at isa pa ay wala silang kapera-pera. Naintindihan naman ni John si Sofia kaya naisip niyang kailangan niyang pasukin ang pagtutulips upang yumaman. Nang gabing iyon ay isinama niya si Garrett sa monasteryo upang magnakaw ng mga tulips, ngunit iniwan siya ng kaibigan nang habulin ito ng mga gansa. Nahuli naman siya ng abes at pinalo siya sa ulo. Nang magkamalay siya ay ipinaalam niya sa abes
na siya ay isang mahirap na pintor at nais niyang magsimula. Ang mabait namang madre ay binigyan siya ng bulaklak. Tutal hindi naman nagpapakita si William doon. Naging matagumpay si John sa pagbili at pagbebenta ng mga tulips. Nagkasundo sila ni Sofia na magtanan upang makapagsimula ng panibagong buhay. Dumating ang araw ng panganganak ni Maria at nagkunwari naman si Sofia sa asawa na siya ay manganganak na upang magpatawag ng kumadrona. Ikinandado nila ang silid at pinapasok lamang ang doktor upang itago ang katotohanan kay Cornelis. Nanganak ng babaeng sanggol si Maria at pinalabas naman ng doktor kay Cornelis na namatay si Sofia sa panganganak at mahigpit na pinagbawalan pa ito na bawal siyang lapitan dahil maaaring mahawaan ito ng sakit. Nakonsensya si Sofia sa kanyang mga nagawa kay Cornelis kaya hindi ito nagpakita kay John at nagmadaling umuwi ng kanilang bahay kung saan natagpuan niya ang kanyang asawang masayang karga ang sanggol ngunit hindi na siya nagpakita pa dito. Isang araw, nagbalik muli si William kay Maria upang pag-usapan ang panloloko nito sa kanya. Ipinaalam ni Maria na ang sanggol na bata ay kanilang anak at nagtraidor lamang ang kanyang among babae. Nakita at narinig ni Cornelis ang kanilang pag-uusap at doon niya nalaman na niloko pala siya ni Sofia. Kaya nagdesisyon itong ipamana kina William at Maria ang kanyang bahay at umalis na patungong East Indies. Samantala, ang buong akala naman ni John ay namatay na si Sofia nang makita lamang ang kapa na ginamit nito sa tubig. Napagtanto naman ni Sofia ang lahat ng kamaliang kanyang nagawa at hindi alam kung saan tutungo. Hindi nagtagal ay naglabas ng batas ang kanilang bayan sa pagpapatigil ng kalakalan ng tulips doon kaya lahat sila ay nalugi. 8 taon nang lumipas, sina William at Maria ay masayang magkasama kasama ng kanilang 6 na anak. Si Cornelis naman ay nakatagpo at nagkaroon ng sariling pamilya sa East Indies. Si John ay naging tanyag na pintor na inimbitahan sa kumbento upang magpinta. Habang nagtatrabaho ay nakita niya si Sofia at napagtanto niyang buhay pa ito at nandito lamang sa kumbento. Mga kaboso, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Sofia, ano ang mas karapat dapat mong gawin? Sundin ang iyong puso o matali na lamang sa taong wala kang pagmamahal? Maaari niyong ikomento ang inyong sagot. Maraming salamat sa muli niyong panonood. Huwag po natin kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment, at share na din.